taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Headlines, National News. HIV na sanhi ng AIDS dumadapo sa 29 na kabataan araw-araw ayon sa DOH. Taas presyo sa petrolyo, bumulaga sa publiko sa 2017. Mas malaking posesyon ng itim na Nazareno, inaasahan sa Lunes. At sa trending news, batang babae, binunutan ng ngipin gamit ang pliers. At sa good news, mga estudyanteng Pinoy nagpakitang gila sa International Invention and Design Expo. Throwback Story 2016, kaliwat ka ng Ambus Mascara Festival at ilan pang malalaking kaganapan sa Negros Occidental. Discovery, Revolutionary Magic Mag na imbento. Sa ibayong dagat, France, turista, kinagat ng buhaya habang nagsiselfie. At sa Game Now, dating Philippine Sports Commission Chairman pumanaw sa edad na 81. At sa showbiz, picture ni Pia Wurtzbach na nakabikini, ipinagmalaki ng rumored boyfriend nito. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan at narito ang mga detalye ng ating mga balita. Labis nang naalarma ang Department of Health sa patuloy na pagtaas sa mga nagpo-positibo sa Human Immunodeficiency Virus or HIV na umaabot na sa umano sa 29 na kaso kada araw. Pero ano nga ba ang mga hakbangin ng DOH para masolusyonan ito? Alamin natin sa report ni RH48, Sheila Eduba. Naalarma na talaga ang Department of Health sa patuloy na paglobo ng dami ng Pinoy na dinadapuan ng HIV na karamihan ay kabataan. Kinumpirma ni Health Secretary Pauline Obial na nakakapagtala ang DOH ng 29 na bagong kaso ng impeksyon sa HIV araw-araw. Lumitaw sa pag-aaral ng DOH na 82% ng mga bagong nagkaroon ng HIV na nauuwi sa nakamamatay na AIDS ay mga lalaking teenager na nakikipagtalik sa kapwa lalaki o men having sex with men. Idinagdag ni Obial na karamihan sa mga dinapuan ng HIV ay nasa edad 15 hanggang 24, mas bata kaysa sa dating trend na 30 to 40 age bracket. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, kaugnay ng balitang yan, tanggap muna tayo ng isang report. Distribusyon ng condom sa mga eskwelahan, dinipensahan ng DOH. Ibabalitain sa atin ng RH20, Eva Ahero. Naalarma ang Department of Health sa patuloy ng pagdami ng naitatalang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV/AIDS infection sa bansa. Sinabi ni Health Secretary Pauline Obiala na nakapagtatala na ng 29 na kaso ng HIV/AIDS bawat araw na mayorya ay mga kabataan.
Batay sa record, karamihan sa mga tinamaan ay may edad 15 hanggang 24 na mas nakababata kumpara sa naitala noong nakalipas na panahon na nasa 30 hanggang 40 taon ang naapektuhan ng sakit. Nangunguna sa nakakuha ng sakit ang mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki na nasa 82%. Dapat anya na mabago ang paraan ng pagtalakay sa sex at sexual orientation na maaaring makaresolba sa problema ng lumalalang HIV/AIDS. Isang naging solusyon na umani ng mga batikos ang planong pamimigay ng kondom sa mga high school student simula sa susunod na school year upang maproteksyonan ang mga ito laban sa sakit. Nito lamang Nobyembre ay nakapagtala sila ng 785 bagong HIV infection. Kabilang dito ang isang 6 na taong gulang na bata, 5 buntis at 21 nasawi sa sakit. Yan ang DZRH News. RH20, Eva Ahero naglilingkod sa Pagbabalita. Samantala, isang masamang balita, kakapasok pa lang ng 2017 pero taas presyo ng produktong petrolyo agad ang sumalubong sa taon. Kung magkano ang dagdag sa singil at kung ano-ano mga kumpanyang nagtaas ang singil sa kanilang mga produktong petrolyo, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Gasulia. Matapos ang mahabang holiday, mataas na presyo ng mga produktong petrolyo ang bumulaga sa publiko lalo na sa mga motorista. Simula ngayong Martes, tumaas ng 70 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, 60 centavos naman ang diesel at 55 centavos naman sa kerosene. Kabilang sa nagtaas ng presyo ay ang Flying V, Philippine Shell, Penex, Sea Oil, PTT, Uni Oil, Philippine Shell, Chevron at Petron Corporation. Bunga ito ng panibagong paggalaw sa presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan kung saan nauna nang tumaas ang presyo ng LPG noong January 1st. RH9, Sunny Gasulia, naglilingkod sa Pagbabalita. Samantala, asahan na ang mas malaking prosesyon ng itim na Nazareno sa darating na Lunes, kung saan dadagsa ang mga deboto at ano-ano ang mga lugar na matinding maapektuhan ng traffic. Alamin natin sa report na ito. Umapila ang simbahan sa mga deboto ng itim na Nazareno na baguhin ang nakaugaliang pagtutulakan para lang mahawakan o mahipo ang santo. Sinabi ni Father Douglas Badong, parochial vicar ng Quiapo Church, hindi kailangang hawakan o hipuin ang imahe ng Black Nazarene para masabing tunay ang isang deboto ng Nazareno. Pinayuhan ni Father Badong ang nakatatandang mga deboto na ipaalam sa mga kabataan na hindi tungkol sa paghipo ng imahe o sa andas ang traslasyon dahil pwede naman nila itong gawin kahit anong araw lalo na kapag Biyernes. Idiniin ni Father Badong na ang pag-uunahan ng mga deboto na mahawakan o mahipo ang Nazareno ang dahilan para masakta ng marami at kaya masyado mabagal ang prosesyon. Samantala, tinayan ng otoridad na baka humahigit pa sa record noong isang taon na 15 milyong deboto ang dumagsa sa pista ng Quiapo sa Lunes. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa Pagbabalita. Samantala sa iba pang balita, naghahanap ang Malacanang ng win-win solution para sa dagdag pensyon sa SSS. Matatandaan na suportado ng Pangulong Duterte ang pension hike pero tila biglang bumaliktad ito ng pananaw ngayong taon. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa report ni RH48, Sheila Eduba. Pinawi ng Malacanang ang pagkadismaya ng mga retiradong miyembro ng Social Security System. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, tumutok lang si Pangulong Duterte ng win-win solution na maitaas ang pensyon ng SSS members nang hindi nanganganib na mabangkarote ang pondo ng ahensya. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos ipagpaliban ng Presidente ang pagkaproba sa pondo para sa hinihintay na aumento. Sinabi ni Andanar na muling pupulungin ni Duterte ang kanyang economic manager
voters na hanapan ng paraan ng pension increase nang hindi nasasakripisyo ang financial status ng SSS. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang report. Kampanya kontra death penalty tuloy ngayong 2017. Ibabalitain sa atin ng RH14, Leth Narciso Abinales. Itutuloy ng mga tutol sa death penalty ang kampanya laban sa panunumbalik ng capital punishment. Naniniwala si Albay Congressman Ed Salagman na magagawa nilang mabasura ang death penalty bill dahil sa lumalawak na koalisyon ng mga kontra dito, kabilang ang mga mismong mambabatas, religious groups, civil society, NGOs at mga kabataan. Sabi ni Lagman, bitbit nila sa kampanya ang argumento na hindi solusyon sa kriminalidad ang parusang kamatayan. Git ng kongresista, ang tanging argumento lamang naman na mga nagsusulong nito ay ang paniniwalang deterrent ito sa karumal-dumal na mga krimen. Pero marami na anyang mga pag-aaral, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa bansa, na hindi epektibo ang death penalty sa paghadlang sa krimen. Inaasahan ang mainit na debate sa panukala sa sandaling maisalang ito sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon ngayong Enero. Yan ang DZRH News, Leth Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nasa 1,000 Uber at Grab driver ang nagbabantang magtigil pasada bilang protesta laban sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Kung bakit nagalit ang mga Grab at Uber drivers, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Balak magwelga ng mga driver ng Uber at Grab. Ito ang napag-alaman kay Ivan Cloud, Pangulo ng Philippine Transport Networks Organizations. Ayon kay Cloud, halos 1,000 Uber at Grab drivers ang nagpahayag ng interes na lumahok sa tigil pasada bilang protesta laban sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Galit ang mga operators at driver ng Grab at Uber sa desisyon ng LTFRB na gawing ×2 ang cap o limitasyon sa singil sa pasahe sa Uber at Grab kapag mataas ang demand para sa kanilang serbisyo. Idiniin ng presidente ng PTNO na dehado sila sa nasabing patakaran ng LTFRB dahil karaniwang mahaba ang destinasyon ng mga pasahero kapag peak hours. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, patay ang 4 na katao bilang ng pagbabarili nasa North Caloocan kagabi. Kung sino-sino ang mga ito at kung ano ang motibo sa pagpaslang, alamin natin sa report na ito. Pinagbabaril at napatay ng mga nakamaskarang gunmen ang 4 na katao sa isang bahay sa Caloocan City kagabi. Dead on the spot ang mag-asawang Jeffrey at Wina Robles sa banyo ng bahay nila sa Phase 8B, Package 1B, Barangay 176, North Caloocan, habang sa kama naman namatay si alias JR. Sinubukang itakbo sa ospital para mailigtas ang isang Michael Bonrostro pero hindi na siya umabot ng buhay at idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, 4 na lalaking sakay na motorsiklong walang plaka ang pumasok sa bahay ng mga Robles at pinagbabaril sila hanggang sa mapatay. May nakitang baril sa bahay ng mga biktima pero iniimbestigahan ng North Caloocan Police ang maaaring motibo sa pagpatay sa 4 na katao. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Magbalita showbiz na muna tayo. Picture ni Pia Works Back na naka-bikini, ipinagmalaki ng rumored boyfriend nito. Tingnan natin kung anong picture na yan. Alamin natin sa report ng RH43, Rob. Ginulat ng rumored boyfriend ni Pia Wurtzbach na si Marlon Stackinger ang publiko nang i-post nito sa kanyang Instagram account ang napaka-sexing picture ng Pinay Miss Universe. Kuha ang nasabing picture sa isang beach sa Hawaii kung saan sinalubong ng dalawa ang bagong taon. Sa nasabing picture, makikita nakatayo ang beauty queen at patalikod na nakapost, suot ang napaka-sexy at halos tibak na bikini nito. Samantala, bakit pinababawi ni Senator Grace Poe ang FPJ Memorial Award na napanalunan ng pelikula
Pelikulalang Oro sa MMFF Awards Night. Abangan ang detalye mamayang alas 12 sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At iyan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala para sa ating nag-trending na balita, ito babala naman sa mga magulang dyan. Huwag po nating tularan ang ating trending video ngayon kung saan isang batang babae ang tinanggalan ng ngipin sa pamamagitan ng pliers. Narito ang trending video na ito. Trending ngayon sa social media ang video ng isang batang babae na tinanggalan ng ngipin gamit ang pliers sa Podgorica, Montenegro. Makikita sa video footage na tila hindi naman tino-torture ang bata pero marami pa ring mga netizen ang napikon sa ginawa ng isang middle-aged man na kinilalang si Meto Azemi. 2 beses unang sinubukang hilahin ng matanda ang ngipin ng bata pero hindi ito agad natanggal at tanging sa pangatlong hila lamang ito bumigay. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, bago pa man matapos ang 2016, humabol pa ng karangalan ng ilang natatanging estudyante mula sa Taguig City para sa kanilang imbensyon ang nanauwi or na iuwi nila para sa ating bansa. Aba, kilalanin natin ang mga kabataang ito mula sa report ni Archo 9, Sunny Casulia. Nag-uwi ng ginto at pilak na medalya ang mga natatanging estudyante mula sa mga pampublikong paaralan sa Taguig City sa ginanap na 2016 Kaohsiung International Invention and Design Expo sa Taiwan. Nasungkit ng mga estudyante ang tagumpay dahil sa kanilang pambihirang imbensyon na low-cost at economically friendly recycled materials. Pinasinayaan ng World Intention Intellectual Property Associations or WIPA ang naturang event mula December 9 to 12. Ang mga naturang piling estudyante ay mula sa Taguig Integrated School, Taguig Science High School at Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technological High School. 500 entries mula sa 20 iba't ibang bansa ang tinalo lang naman ng mga naturang estudyante. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, isa sa malaking issue ng gumawa ng ingay noong holiday season ay ang pagpunta ni VP Robredo or Vice President Robredo sa ibang bansa sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nina. Pero ano nga ba ang depensa ng kampo ni Robredo sa kanyang pagpunta sa Amerika? Totoo bang napabayaan ng Vice Presidente ang kanyang nasasakupan? Alamin natin mula sa Alamba News ni RH49, Rita Salonga. Laman na naman ang mga balita si Vice Presidente Leni Robredo. Marami ang bumatikos sa kanyang tila pasikretong holiday vacation sa ibang bansa kahit na may pagbabadya ng Typhoon Nina noong bago magpasko. Ayon sa kanyang kampo, matagal na daw nakaschedule ang US trip ng Vice Presidente at ang kanyang mga anak. At kahit na nasa ibang bansa naman ito, kaya nitong immobilize ang kanyang staff para sa mga nasalanta ng bagyong Nina. Tumama at nagdulot ng malaking pinsala ang bagyong Nina sa may Bicol Region. Sa kanyang tweet noong Pasko, sinabi ni Robredo na nag-set up na sila ng Relief Operation Center sa dating district office nito sa Naga City Hall compound. Ayon pa sa kanyang Head of Communication and Media Team na si Boom Enriquez, ang pera para sa relief operations nila ay galing sa mga donasyon mula sa mga private partners na pinadaan sa Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership. Hindi tuloy maiwasang ihambing siya ng mga tao sa Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte ay nanatili sa bansa at tumutok sa mga pangyayari at updates ng pananalasa ng bagyong Nina.
Ngunit kung walang aberya, saan nga ba pwedeng i-celebrate ang presidente at vice-presidente ang Kapaskuhan at Bagong Taon? At kung si Robredo ay nasa US, ano naman kaya ang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang Christmas holiday? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Para naman sa ating hashtag Throwback Story 2016, ano nga ba ang mga malalaking balita na gumimbal sa Negros Occidental noong nakaraang taon? Alamin natin sa Throwback Report ni RH46 Rex Canto. Balikan na natin ang mga malalaking kwento ng 2016. Let's go back to the biggest stories. Throwback Stories. DZRH Year-End Report. Narito ang mga balitang tinututukan dito sa lungsod ng Bacolod at buong lalawigan ng Negros Occidental sa buong taong 2016. Patay ang 2 pulis at 2 pang sugatan matapos inambus ng New People's Army o NPA sa bayan ng Candoni dito sa lalawigan ng Negros Occidental. Ang mga nasawing miyembro ng kapulisan kinilalan na sina PO2 Johari Peralta at PO1 Henryville Pacheco, habang sugatan naman sina PO2 J. Arroyo at PO1 Modisto Binya. Ayon kay Senior Inspector Vary Villalobos, hepe ng nasabing kapulisan, rumisponde lamang ang kanyang tauhan sa isang kaso at habang pabalik na ang mga ito sa police station, ito ay inambos ng mahigit 20 miyembro ng NPA sa Taytay Panukulan, Barangay Kaningay ng nasabing bayan. Paglambot ina nga lugar sir, no, may gulpi lang nga baspog nga lupok damo. Amotong nag-maneuver sila patuo, amotong nakapanago sila didto. Bago pa man, matapos ang buwan ng Marso, Easter Sunday, 5 katao na miyembro ng isang pamilya ang nalunod at namatay habang naliligo sa Paradiso Beach Resort sa bayan ng Hinigaran dito sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Philippine Coast Guard Bacolod Station Lieutenant Commander Ramil Palabrica, hindi na malaya ng mga biktima na kantilado pala ang dagat na nagkataon na malaki rin ang alon at parang hinigop ang maito ng tubig dagat. Ang mga namatay kinilalan na sina Kian Bitila, 13 anyos, at ang kanyang kapatid na si Nika Bitila, 15 anyos, Mary Jane Dicosos, 49, Jane Rose Tabligan, 11, at Johnny Pomosino Pawang magpinsan. Bisa na lang at around 6:30 sir, meron silang nakasalubong na mga sir, na mga armado sir, which is yung armado sir, malapit sila sa mga bayan sir. Sa buwan ng Mayo, patay ang 2 miyembro ng Philippine Army habang 2 pa ang sugatan matapos inambus ng mga miyembro ng New People's Army sa bayan ng Tuboso dito sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Mark Allen Tacorda, Alpha Company Commander ng 62nd Infantry Battalion, nagpapatrolya ang kanyang tauhan ng ambusin ng mga rebuilding New People's Army sa Sitio Carbon, Barangay San Isidro ng sabing bayan. Ang mga namatay kinilala na sina PFC TD Alcaliaga, PFC Regitalion at PFC Ramil Perasol, habang sugatan naman sina Corporal Rosville Villacampa at PFC Jetro Niervo. Huli ang isang negosyante dito sa lungsod ng Bacolod matapos ang isinagawang raid ng Criminal Investigation and Detection Group Central Office. Ang suspect kinilala na si Brian Taala at ang tauhan nito na si Wilford Palma, pawang mga residente ng Villa Cristina, Barangay Tangob dito sa lungsod. Na-recover ng mga operatibang maraming bahagi ng baril na nagkahalaga ng mahigit kumulang ₱100,000. Brian is a very stable business. 500,000 heads nga layer iya. Pamilya ya. Maintrasa sa mga ginagmay nga mo ni. Maigsoon! Palakpakan nato ang presidente sa Pilipinas! President Rodrigo Roa Duterte!
Sa kasaysayan ng Mascara Festival, sa unang pagkakataon, mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang pangunahing bisita ng pagbubukas ng Mascara Festival dito sa lungsod ng Bacolod sa buwan ng Oktubre. Dinumog ng mga supporters ang Pangulong Duterte. Congratulate you on this 37th anniversary. One of the more colorful activities in any city in the Philippines. Itong Mascara. And though a long time ago in the New Alamyon, but I attended twice dito. Para sa Throwback Big Stories 2016 sa lungsod ng Bacolod at buong lalawigan ng Negros Occidental, RH46 Rex Cantong naglilingkod sa pagbabalita. Throwback Stories DZRH Year-End Report. Samantala, ito naman para sa mga mahihilig sa kape tulad ko o tea. Ayan, kape o tea. Ayan, naimbento na ang Revolutionary Magic Mug. Kung paano ito ginagamit at kung paano nito napapanatili ang desired temperature ng iyong inumin, alamin natin sa ating report. Temperature matters. Ito ang nasa isip ng nag-imbento ng isang mug na kayang magpanatili ng init ng iyong coffee or tea. Ito ang Ember Mug, isang revolutionary magic mug na kayang panatilihin ang init ng iyong iniinom na paboritong coffee or tea sa iyong desired na init. Ito'y dahil minsan, ang konting init ng iyong coffee or tea can make a big difference sa pag-inom ng isang tao. Kung kaya't ang Ember Mug ang bahala dyan dahil pinapanatili nito ang perfect temperature ng iyong inumin. Tumatagal ang effect nito ng 2 oras kung ikaw ay on the go. Ngunit buong araw nitong mapapanatili ang init kung ito ay naka-charge sa coaster. Madali lamang din itong i-operate sa pamagitan lamang ng pag-ikot ng pinakaibabang bahagi nito upang ma-adjust ang desired na temperature. Maaari rin itong ikabit sa app ng iyong cellphone upang sa iyong gadget mismo kaya nitong baguhin ang temperature, ang pangalan ng iyong mug at maaari rin kayong pumili ng notification. At yan ang ating Newscovery, RH44, VM Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Thailand, turista kinagat ng buhaya habang nagsiselfie. Disgrasya ang inabot ng isang French tourist makaraang subukang makipag-selfie sa buhaya sa popular na national park sa Bangkok, Thailand. Kinagat ng buhaya sa kaliwang binti ang 41 years old na turista sa pagnanais na makalapit sa mabangis na hayop. Ayon sa park official, ay maaring nagulat ang buhaya na nananahimik lang malapit sa ilog nang nilapitan ito ng excited na turista. Bagaman may mga warning signs o karatula ng babala, ay hindi ito pinansin ng French tourist at nilapitan pa rin ang buhaya sa kabila nito. Samantala, 25 katao patay sa salpukan ng van at pick-up. Patay ang 25 katao, kabilang na ang 2 bata sa banggaan ng van at pick-up sa Thailand. Naganap ang aksidente sa Chonburi Province, tinatayang 114 na kilometro timog silangang bahagi ng Bangkok. Batay sa report, nawala ng kontrol ang driver ng van at sinalpok ang truck na may 14 na kataong laman. Sa pickup truck, 9 naman na matatanda at 2 bata ang namatay habang may 1 nakaligtas. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
pumanaw sa edad na 81 ang dating chair ng Philippine Sports Commission na si dating Manila Mayor Mel Lopez Jr. Namaya pa ang dating PSC head dahil sa heart attack noong linggo. Sa kanyang pamumuno bilang PSC chairman, nakuha ng Pilipinas ang huling Olympic medal nito bago si Haydn Diaz dahil sa silver ni Onyok Velasco sa 1996 Atlanta Olympics. Lumago ang boxing sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno at naramdaman ito sa 1994 Hiroshima Games kung saan nakauwi ng 3 gold at 2 bronze medals ang mga Pinoy boxers na nakilahok doon. Bilang alkalde ng Maynila, inilunsad niya ang Grassroots Development Program para sa mga kabataang mahilig sa boxing sa ilalim ng dating Manila Integrated Sports Development Council. Nagsilbi rin siya bilang presidente ng ABAP at naging executive committee ng International Amateur Boxing Association. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Kalat na ngayon sa social media ang mga picture ni na Aaron Villena at ng kaibigan niyang lalaki na kasama niyang nagbakasyon sa Europe. Bagamat walang picture na magkasama sina Aaron at ang kanyang kasamang lalaki na nakilalang si Chris, ayon na rin sa Instagram account nito, ngunit nalaman ng mga Pinoy na magkasama ang mga ito dahil pareho ang kanilang mga pinuntahang lugar at ang mga restaurant na kanilang kinainan. Samantala, bakit tinawag ni Sharon Cuneta na Jeda si Jed Madela? Abangan ang detalye mamayang alas 12 sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At iyan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Sa lagay ng ating panahon, patuloy na makararanas o makakaapekto ang Northeast Monsoon o hanging amihan sa mga lalawigang sakop ng Luzon at Visayas. Dahil dito kaya't asahan na ang kalat-kalat na at may hinang pagulan sa Cagayan Valley, Bicol, Eastern at Central Visayas, gayon din sa probinsya ng Aurora at Quezon. Makakaranas naman ng light to moderate rain showers at isolated thunderstorms ang mga rehiyon sa Mindanao. Isolated rain showers naman ang aasahan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, nagpakita ang araw kayo ng 6:22 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:39 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. At sumainyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News at ni Dennis Atinor Jr., ako po si Bien Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balita dito lamang sa MBC Network News.